Sinabi ng Allah sa Quran, siya ang nagpadala mula sa langit ng malakabundukang ulan na may yelo. Tinatatamaan ang anumang kanyang naisin at iniiwas ito kanino man kanyang naisin. Ang liwanag ng kidlat nito na ulan ay halos nakabubulag ng paningin. Quran chapter 24 verse 43. Natuklasan ng mga nag-aaral tungkol sa panahon na ang mga cumulonimbus na ulap na magpapaulan ng ulang may yelo ay umaabot sa taas na 25,000 hanggang sa 30,000 na talampakan o 4.7 to 5.7 na milya. Tulad ng mga bundok, gaya ng sinabi sa Quran, siya ang nagpadala mula sa langit ng malakabundukang ulan na may yelo. Ang taludtod ay maaaring makapagbigay ng isang katanungan. Bakit nagsabi ang taludtod ng ang kidlat nito hinggil sa referensya ng ulang may yelo? Ito ba ay nangangahulugan na ang ulang may yelo ang siyang pinakamalaking dahilan sa pagkakaroon ng kidlat? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng aklat na pinamagatang Meteorology Today. Sinasabi nito na ang ulap ay nagkakakuryente kapag ang ulang may yelo ay bumabagsak sa bahagi ng ulap na lubhang napakalamig at may mga yelong kristal. Kapag ang mga patak-patak na tubig ay nadidiit sa malayelong ulan, sila ay nagyayelo rin at nagpapakawala ng nakatagong init. Pinananatili nitong mas mainit ang ibabaw ng malayelong ulan kaysa sa nakapaligid na mga yelong kristal. Kapag ang malayelong ulan ay nadiit sa yelong kristal, isang mahalagang pangyayari ang nagaganap. Ang mga elektron ay dadaloy sa mas malamig na bagay patungo sa mas mainit na bagay. Kaya't ang malayelong ulan ay magkakaroon ng negatibong kuryente o negative current. Pareho ang mangyayari sa mga lubhang napakalamig ng mga patak ng tubig kapag nadidiit sa mga malayelong ulan at sa mga maliliit na hiwa-hiwalay na nabasag na yelong may positibong kuryente o positive current. Ang mga magagaan na bahaging ito na may positibong kuryente ay dadalhin ng hangin paitaas sa mataas na bahagi ng ulap. Ang mga ulang may yelo na naiwanan ng negatibong kuryente ay babagsak sa ilalim ng ulap. Kaya ang bahaging ibaba ng buong ulap ay magkakaroon ng negatibong kuryente. Ang negatibong kuryente na ito ay pinakakawala bilang kidlat. Kaya't ipinasya namin na ang butil-butil na yelong ulan ang siyang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng kidlat. Ang impormasyong ito hinggil sa kidlat ay kailan lamang natuklasan? Hanggang sa taong 1600 AD, na ang opinyon ni Aristotle hinggil sa pag-aaral sa panahon ang nangingibabaw. Halimbawa, sinabi niya na ang atmosfera ay mayroong dalawang uri ng naibubugang hangin, isang mahalumigmig at isang tuyo. Sinabi rin niya ang kulog ay tunog ng tuyong pagbubuga sa paligid ng mga ulap at ang gidlat ay isang pagliliyab sa pagsunog ng tuyong ibinubugang hangin na may manipis at bahagyang apoy. Ito ang ilan sa mga ideya hinggil sa pag-aaral sa panahon na nangingibabaw sa panahon na naipahayag ang Quran. Mayroon 14 na taon na ang nakaraan.